Tayong lahat ay pinapaboran ng Diyos ng maraming pagpapala upang tayo rin ay hingian niya ng pabor upang maging pagpapala rin sa ating kapwa at sa mundo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Minsan habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nagsiksikan ang napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin, nililinisan ng mga mangingisda ang kanilang mga lambat at wala sila sa kanilang mga bangka. Sumakay siya sa isa sa mga ito na pag-aari ni Simon. Hiniling niya rito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Ganoon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda, kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang 2 bangka. Ano pat halos lumubog ang mga ito. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harapan ni Jesus at sinabi, "Lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan." Nanggilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon ay mga tao na sa halip ng mga isda ang iyong huhulihin." Nang maitabi na nila ang mga bangka sa pampang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay favor. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow, mag-subscribe sa ating pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganon din po, pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po ay nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Gusto ko ring i-shout out ang lahat ng mga grade 11 students, Our Lady of Lourdes ng St. Catherine of Siena Academy dyan sa Samal, Bataan. Muna tayo dyan. Salamat sa inyong panonood, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating Word of the Day. At sana ay hindi lang kayo manood at makinig. Sana i-follow nyo rin ang ating page na Word of the Day para makasama namin kayo sa pagiging media evangelizers at i-share ang video sa inyong mga kaklase. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay magninilay tayo tungkol sa salitang pabor or favor. Alam nyo, maraming kahulugan yan, di ba? Pagka may gusto kang ipakiusap, ipakisuyo sa isang tao, sinasabi natin, pabor naman, pwede ba? Para bang you are requesting someone to do something good or good for you, no? Lalo na pag may pangangailangan ka, humihingi ka ng pabor. O kaya naman, ay yung pabor ay pwede rin naman na it's a blessing, no? Sa religious perspective, pag sinabi nating favor, it's a blessing, no? Halimbawa, ang ating mahal na ina found favor with God, no? At siya maging ina ng anak ng Diyos, ng ating Panginoong Jesus. So yung favor ay maraming kahulugan. Pero magandang tingnan natin dito sa ating gospel, there are 2 meanings of favors, no, na binabanggit natin dito.
Narinig natin sa gospel na ang Panginoong Jesus ay nagtuturo at dahil sa dami ng tao, si Jesus ay sumakay sa isang bangka na pagmamay-ari ni Simon. At pagkatapos yung mangaral, sinabi ni Jesus kay Simon na tara, pumalaot tayo, manghuli tayong isda. Si Simon ay isang expert na mangingisda. Sabi niya, Panginoon, magdamag kaming ng isda pero wala kaming nahuli. Pero sinabi ni Jesus na pumalaot at itapon ang lambat. Si Simon ay sumunod dahil naririnig niya si Jesus at naniniwalang si Jesus ay isang guro, no? Sumunod si Simon sa sinabi ng Panginoong Jesus. Kaya sila'y pumalaot at itinapon o inihagis ang lambat sa dagat. And to everybody's surprise, there was a miraculous catch of fish. Ang daming nahuling isda. Makikita natin dito, no, na this is beyond ordinary. Tinawag pa ni Simon yung kabilang bangka para tulungan siya sa paghatak ng lambat at halos napuno yung dalawang bangka. Makita natin dito yung favor na ibinigay ni Jesus kay Pedro. Kaya ano yung response ni Peter sa Panginoon? Layuan mo ako sapagkat ako'y makasalanan. There was this humility and recognition kung sino si Jesus, that Jesus is not an ordinary person, that Jesus is the Messiah, that Jesus is God. Ito yung unang kahulugan ng pabor. Dahil wala silang nahuli magdamag, ito'y pabor ni Jesus na makahuli sila ng sobrang dami, no? Kahit na tila ba imposible. Yan ang pabor, yan ang biyaya. Pero hindi natatapos doon. Matapos na bigyan ni Jesus si Pedro ng pabor, at hindi lang siya, pati yung mga kasosyo niya, no, si James and si John, no, they are also fishermen. Meron ding pabor na hihingiin si Jesus. Una, binigyan ni Jesus ng pabor si Pedro, pero merong pangalawa, hihingi ng pabor si Jesus kay Pedro. Ano yun? Sabi ni Jesus kay Pedro, magmula ngayon, hindi na kayo magiging mamamalakaya ng isda, mangingisda, kundi kayo maging mamamalakaya ng tao. You will become fishers of men. Yun ang ikalawang pabor, no? Na sila ay higit na bibigyan ng pabor. Pero ito, kinakailangan itong pabor na ito ay tanggapin ni Pedro, tanggapin ng mga alagad na ito, at kinakailangang sundin nila, no, ng malaya ang pabor na ibinibigay ng ating Panginoong Jesus, to be His disciples, to be His followers. Kaya nga, ito ay napakahalagang maunawaan natin, mga kapatid, na yung favor na ibinibigay ng Diyos sa atin, kinakailangang may favor din tayong hinihingi sa atin ng Diyos. Tulad kahapon yung ating pagninilay, yung mga pagpapalang natatanggap natin hindi lang para sa atin, kasi tayo rin kinakailangang maging pagpapala sa ating kapwa. Ngayon, yung pabor na ibinibigay sa atin ng Diyos ay gagamitin din ng Diyos bilang daan natin para tayo ay maging pabor din sa kapwa, sa iba. At yan ay sa paglilingkod. Yung pagkahuli ng maraming isda ay isang pabor na gustong ipaunawa sa atin na ang gustong hulihin ni Jesus ay ang mga tao. Tayo yung mga isda na gustong mahuli, malambat ni Jesus at dalahin papalapit sa Kanya. Kaya we have a mission in this life. Tayo ay binibigyan ng Diyos ng pabor. Yung buhay natin sa mundong ito, yung lakas natin sa mundong ito, yung panahon at kakayanan natin sa mundong ito, ay mga pabor ng Diyos. At gamitin natin ang pabor na ito upang ang ating kapwa na malayo pa kay Jesus, na malayo pa sa Diyos, ay ilapit natin sa Kanya. Kaya sana po sa pamamagitan ninyo, sa pamamagitan ng bawat isa, tayo ay maging pabor sa ating kapwa. Dalhin natin, ilapit natin ang ating kapwa palapit kay Jesus. At yan ang inyong misyon. Yan ang ating misyon. Marami tayong kaibigan, marami tayong kapwang dapat ilapit kay Jesus.
Ikaw ay instrumento. Tinatawag ka ni Jesus ngayon para maging alagad niya, maging disipulo niya, maging kaibigan niya, at magdala ka pa ng marami pang kaibigan ni Jesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat po sa mga pabor na iyong ipinagkakaloob sa amin. Salamat sa iyong mga pagpapala at biyaya. Nawa, kami ay maghatid ng pabor sa aming kapwa at mailapit namin sila sa iyo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.